And this time naman, there's a question from Frankie. Attorney Noliver, paano kung ang taong padadalan mo ng demand letter ay umalis na sa address na ibinigay niya sa iyo at lumipat na nang walang sabi kung saan na nakatira? Ay paano nga po ba mapapadalhan ng demand letter? That's the question of Frankie, Attorney Noliver. Thank you po. Alam nyo, Miss Annie, kadalasan po yan problema sa kahit anong kaso whether criminal, civil, labor, yung pagkakaroon ng jurisdiction over the person nung inirereklamo. Pag hindi alam natin, no, as complainant, yung address noong taong irereklamo natin, doon tayo nahihirapan. No? Lalo kung talagang proactive siya na nagtatago. So I suggest talagang kailangan ng matinding investigasyon dyan. Kami nga dito sa office, pag may mga kliyente kami na hindi mahanap, talagang yung pag-iimbestiga namin, umaabot ng social media. Hinahanap namin kung may mga account ba sila doon, o kaya kung may mga email ba sila na nasa record. And even yung pag-coordinate namin sa mga barangay or sa last known address nila, ginagawa po namin. Nag-email kami or kinocall namin yung barangay kung para puntahan kung dito ba talaga siya nakatira or baka alam ng kapitbahay kung saan lumipat. So yung mga ganitong issue po ng address or nahihirapan hanapin yung isang tao, it's all about yung investigative na capacity ng isang tao. At kailangan talagang magtanong-tanong sa mga kakilala, kapitbahay, kaibigan. So yan po yung kailangan niyang gawin. No? Kailangan talaga niyang hanapin ng maigi. Ayan. Double, triple your effort para mahuli at malaman, meaning yung kanyang address para mapadala ng demand letter. Yan ang binabanggit ni Attorney Noliver. Ikaw naman po, Attorney Dot, anong gusto niyong sabihin? Yes, Miss Annie, tama si Attorney Noliver eh. Gawin mo lahat. Kailangan magaling ka mag-imbestiga kung kaya mo nga kumuha ng investigator, why not? Kami, ako one time may nagpatulong sa akin. Criminal case, tapos biglang nawala na yung defendant, no? Yung respondent. Ang ginawa namin, kasi alam namin na nag-gym siya. So matagal siyang hindi nagpakita doon sa gym, pero bumalik. Meron na kaming kausap doon sa gym na pinupuntahan niya. Pagkatapos, pinasundan namin kung saan pumunta. No? May motorsiklo, wala siyang alam, nakasunod sa kanya. So nalaman namin kung saan siya nakatira. So kanya-kanya yan. Tama si Attorney Noliver na kailangan magaling ka mag-imbestiga para malaman mo kung saan na nakatira. Of course, yung kapitbahay, tanungin ninyo. Kamag-anak, Facebook, di ba? Maraming paraan.